Hello mga kamestro, welcome back again to our channel. It's Sunday morning and medyo maluwag sa kalsada. Pero mag-vlog tayo, no? And maganda yung isang tanong doon ng isa nating subscriber sa comment section ng nakaraan kung saan ba daw nakakontrata ang mga subcontractors. Pagka may subcontractors sa design and build services by administration. So, sasagutin natin yan pagkatapos nito. Okay mga kamestro, welcome back again. And doon sa tanong ng ating subscriber, magandang salamat, no, sa pag-raise ng questions. Sa kaalaman ng lahat, ang pagkakaintindi kasi ng iba, lalo na dito sa design and build services by administration ng isang architect, ay katulad ng isang design and build ng isang contractor. So meron na akong previous vlog noon na magkaiba ang design and build services ng isang architect doon sa isang contractor. So, ang tanong sa atin ngayon ay, saan ba dapat nakakontrata? Halimbawa, may mga subcontractors. No, like for example, mayroong specialty contractor sa modular kitchens. Mayroong subcontractor sa ibang parte ng pinapatayong gusali. Saan ba yung nakakontrata? Sa kay architect ba? Or sa owner. So sa design and build services by administration ng isang architect, lahat ng mga kailangan i-subcontract ay naka-name between owner and the specialty contractors or suppliers. Lahat din ng mga ipopurchase ng mga materials ay nakakontrata rin dapat between owner and the suppliers. Hindi yun nakakontrata sa architect. Bakit? Hindi tayo contractor doon sa design and build services by administration. Kaya nga tinawag yan na design and build services by administration dahil nag-design tayo and i-administer lang natin ang pag-build sa ating design. Kaya sinasabi ko, hindi tayo contractor doon, no? Ang ating kontrata sa owner ay fiduciary capacity, no? Kumbaga is we are the authorized representative ng owner, no? Kaya nga ang palaging tanong sa atin ay wala bang conflict of interest pagka ang arkitekto na nag-design, siya rin yung mag-build ng kanyang design? Sa design and build by administration or architect, walang conflict of interest. Bakit? Sinasabi lang natin na tayo ang mag-build. Pero yung totoo niyan, ang ating services ay akin doon sa tinatawag natin na construction management. No? Ang magkakaiba lang, tayo na yung nag-design. Kasi kung hindi tayo nag-design at kinuha tayo ng owner, ang role natin doon ay construction management. No, i-manage natin yung construction. Ngayon, since na ikaw ang representative ng owner and ikaw yung maghahanap ng mga tao para magtrabaho, ikaw yung maghahanap ng mga suppliers, ikaw yung maghahanap ng mga subcontractors, lahat ng yan, pag nahanap mo, ay mag-execute ng agreement with the owner and not with the architect. Unless yung architect na nag-design and build services by administration ay bibigyan ng owner ng blanket authority to enter into contract in the owner's behalf. No? So dapat pagka gusto ng owner halimbawa na ikaw ang mag-execute ng contract in their behalf, dapat meron kang special power of authority, no? Sa mga private clients. No? Kung ang client naman ay korporasyon, dapat meron tayong tinatawag na secretary certificate authorizing you, no, in behalf of the client to enter into contract in their behalf. Otherwise, pag wala yung binabanggit ko na special power of attorney, wala yung binabanggit ko na
secretary certificate authorizing you to enter into contract. Lahat ng kontrata ng mga suppliers, subcontractors, specialty contractors ay dapat nakapangalan between owner and sa mga suppliers and subcontractors. And once they enter into contract, i-manage mo lang sa construction. So yun ang pagkakaiba, no? Na ang design and build ng isang arkitekto ay by administration. Kaya nga tinatawag na by administration at hindi ikaw ang nagkokontrata ng isang project. So ano yung fee ng isang architect sa pag-design and build by administration? May fee ka sa design, may fee ka sa pag-administer ng project, and you can get your fee in a progress basis din. No? Kung halimbawa, naka 30% na yung project, pwede ka nang kumuha ng fee mo sa owner. Pag nag-50% na, pwede ka nang kumuha ng fee mo sa owner. While in contracting, no, nagbibill ka ng owner at nagpapaluwal ka ng pera at sinisingil mo sa owner. Sa design and build by administration, hindi ka naglalabas ng pera, kundi kumukuha ka kay owner ng revolving fund. At yun ang pinapagana mo sa pagbili ng materyales, pagbayad sa mga subcontractors in the owner's behalf, no? And may separate ka na fee sa owner. So nakokontrol pa rin ang quality, no? Hindi magsasuffer ang quality. So once nagkaroon na ng kontrata ang subcontractors and suppliers sa owner, no, doon ka na papasok para i-manage sila. So lahat ng billing ngayon ng subcontractors at saka bidding ng mga suppliers, ikaw ngayon ang recommending approval for payment. Yun ang magiging role nating mga architect. Okay? So hindi ka naman maiipit, no? Dahil kailangan malinaw sa iyong kontrata sa design and build by administration na ang iyong role ay akin to a construction management and you are not acting as contractor by the owner, no? You know, ang daming naglalabas ng hinaing, no, ng mga architects sa social media, no? Lalo na sa Facebook, na hindi sila nababayaran ng owner sa huli, hindi na babayaran yung kanilang retention. Pero yung totoo niyan, wala tayong retention money. Kasi hindi tayo contractor. Ang contractor lang ang nagkakaroon ng retention money sa owner. No? Dahil nga, kailangan nilang bumalik para magkaroon ng defects liability period. No? Eh tayo, nagsusupervise lang at nagpapatrabaho na masunod ang plano in terms of quality, no? And of course, based on the approved materials na nakalagay sa specs. So wala tayong retention, no, na pinag-uusapan na ibabawa sa atin kasi nga administrador tayo ng ating mga kliyente, no? Hindi tayo contractor ng ating mga kliyente. Kaya pinaka-safe yan, no, sa ating mga arkitekto na ang ating practice ay SPP 207, no, yung design and build by administration. Kasi pagka hindi ka nag-SPP 207, kailangan mo na ngayon mag-submit ng PCAB registration. Bakit? Hindi ka nag-practice ng tamang practice ng design and build by administration na sinasabi ng ating standards of professional practice. Kaya ang daming nagreklamo, di ba? Mga arkitekto, lalo yung mga baguhan. Bakit sila hinihingan ng PCAB registration? Yung architect daw sila, exempted daw sila doon sa section 14 ng PCAB law or RA 4566. Ay hindi ka na exempted. Bakit? Eh hindi ka nag-practice ng SPP 207. Magiging exempted ka lamang pagka nag-practice ka ng SPP 207. Yon, okay? So, doon sa nagtanong kung kanino mag-i-enter into contract ang ating mga suppliers and subcontractors, sa owner yon, no? Pero kailangan yon ang concept ng practice mo as architect engaged in design and build by administration. Pero kung hindi SPP 207, so babalik ka doon sa provision ng RA 4566 and sa'yo na yon ang kontrata ng mga subcontractors and suppliers dahil contractor ka talaga. No? So, dyan muna tayo mga kamaestro.
And this Sunday, huwag nating kalimutan na magsimba at magpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And naway gabayan pa tayo, no, at magiging maayos ang ating practice of profession sa 2024. So magandang umaga sa lahat and hanggang sa susunod na vlog natin.